Ang nakaraan. Dahil sa matinding tagutom ang patuloy na nananalasa ngayon sa kontinente, ang Magic Tower ni Hubert ay pumunta sa ating bida para humingi ng tulong kay Ghislaine pagdating sa pagkain, na ang ating bida naman ay muli na namang nakakita ng pagkakataon na samantalahin ang pagkakataong ito para sa kanyang mga plano. Pagpapatuloy, hindi maipaliwanag ang sama ng loob at pagkabigla ni Hubert at ng mga nakatatandang salamangkero. Ang alaala ng numerong 3 ay tila isang sumpa na kinamumuhian, dahilan para magkandilaan sila sa galit. Hay nako, nandito na naman siya. Kung 3 beses ang presyo sa kasalukuyang merkado, magkano na yan? Bakit ba laging triple? May kakaiba ba siyang obsesyon sa numerong 3? Para na ring nanunumpa ang mga salitang lumabas sa bibig ng mga nakatatanda. Sa halip na magalit, pinili ni Hubert at ng mga nakatatanda na hindi magreklamo. Ang huling beses na nagprotesta sila, mas lalong tumaas ang presyo. Alam nila sa sarili nila na matalino ang naging desisyon nilang manahimik. Ngunit ang pagbabayad ng triple sa kasalukuyang presyo ay magdudulot ng matinding pagkalugi sa pananalapi. Nako, ano ang gagawin natin? Sa ganitong sitwasyon, mawawala lahat ng naipon natin itong nakaraang ilang taon. Kahit pa ibigay ng tore ang lahat ng kita nito, duda sila na makakakuha pa sila ng sapat na pagkain para sa 2 taon. Habang nagpupumilit silang magdesisyon, lumapit si Ghislaine at nagsalita sa isang pabulong na tono. May isa pa akong kondisyon. Gusto niyo bang marinig? Ano yun? Magpadala kayo ng 20 karagdagang third circle mages, at bawasan ang kalahati ng dami ng runestone transactions. Bilang kapalit, ibibigay namin ang katumbas na bawas na yun sa supply ng pagkain. Sige, biglang pinalo ni Hubert ang mesa at tumayo. Sa kasalukuyan, ang lahat ng pondo ng kaharian ay nakatuon sa pagkuha ng pagkain. Pati na ang internasyonal na kalakalan ay nagbago ng pokus upang mag-import ng pagkain mula sa mga bansa na hindi gaanong apektado. Natural lang na tumaas ang presyo ng pagkain, ngunit ang iba pang mga mapagkukunan tulad ng runestones ay naging mas madaling makuha. Ang runestones, kahit nalikas na bihira ang mga mineral, ay mas madali nang makita ngayon. Kung mayroong pagpipilian na ipagpalit ang runestones para sa pagkain, ang pagtutol sa kasunduan ay isang kalokohan. Sumang-ayon din ang mga nakatatanda sa mabilis na desisyon ni Hubert. Sa ngayon, mas kapaki-pakinabang na makuha ang pagkain. Malaking pakinabang ito. Mas malaki ang kikitain natin kung ibebenta natin muli ang pagkain kaysa kung ibebenta natin ang mga magic tools. Pwede namang maantala ang pagsasanay. Okay lang na ipagpaliban muna. Magandang pagkakataon ito para bawasan ang mga nasa hanay at ipadala ang mga hindi masyadong may kakayahan. Si Hubert at ang mga nakatatanda ay hindi naman talaga naging masigasig sa pagsasanay. Ang pag-asam ng mas kaunting mga pagkakataon para sa pagsasanay dahil sa mas kaunting runestones ay hindi naman sila apektado. Nakita ni Ghislaine ang kanilang kasabikan, kaya't ngumiti siya ng malapad. Sakto lang ito. Nagkukulang kami sa lakas tao para sa proyekto ng konstruksyon, at ang karagdagang 20 mages ay malaking tulong. Makakatipid din kami ng malaking bilang ng runestones ngayon. Ang mga third circle mages ang bumubuo sa karamihan ng populasyon ng Mage Tower. Ito ay dahil ang third circle ay isang yugto kung saan marami sa mga mages ang hindi umuunlad. Sa totoo lang, ang mahika na kailangan para sa konstruksyon ay madaling maisegawa ng mga second circle mages. Gayunpaman, ayaw ni Ghislaine na sayangin ang oras ng mga nasa kanilang prime na mga taon ng pag-aaral. Simula sa third circle, ang pag-unlad pa ay nangangailangan ng malaking talento. Ang mga hindi makapagpatuloy ay madalas na natatagalan, hindi makagalaw pa sulong o umatras. Malamang na marami sa Mage Tower ang nasa ganitong kalagayan. Hindi magpapadala si Hubert ng sinumang tunay na may talento, kaya malinaw na ang mga kulang sa potensyal ang mapupunta rito. At kung magsisikap sila ng husto rito, magagawa nilang lampasan ang kanilang mga limitasyon. Kulang sa talento at naabot ang pader sa pag-unlad. Kung ganoon, kailangan lang nilang magtrabaho ng todo. Ang pagtulong sa kanilang umunlad habang pinauunlad ang teritoryo, ito ay isang win-win na sitwasyon. Siyempre, hinding-hindi ito makikita ng kabilang panig. Gagawa na ba tayo ng bagong kontrata ngayon? Sige, gawin na natin.
Agad na kinuha ni Hubert ang kanyang personal na panulat mula sa kanyang kasutan. Ang panulat ay may gininto ang hawakan, na napakaraming maliliit na hiyas na halos mukhang kahindik-hindik na, tulad ng isang bagay na nababalutan ng barnacle. Nakita ito, mahinang tumawa si Ghislaine. Kasing extravagant pa rin. Matapos makuha muli ang kita mula sa supply ng runestone, gumawa si Hubert ng pinakamarangyang panulat na maiisip. Tila nakalimutan na niya na ang kanyang labis na pagpapakasawa ay minsang naglagay sa Mage Tower sa panganib sa pananalapi. Bagaman siya ang nagpaunlad sa lungsod ng Mage Tower at nakakuha ng malawakang respeto, ang mga kakaibang ugali ni Hubert ay hindi kailanman tumigil sa pagkamangha kay Ghislaine. Nang malagdaan na ang kontrata, nakipagkamay si Hubert kay Ghislaine at sinabing, "Ipapadala ko ang mga mages sa lalong madaling panahon. Ngunit, aalis na ako ngayon. Maaari bang kumuha ako ng kaunting supply ng pagkain bilang advance?" "Siyempre, aalis ka na ba agad? Hindi mo ba pupuntahan si Alfoy bago ka umalis?" "Ay, okay lang. Hanggat maayos siya, sapat na yun para sa akin. Branch manager, na siya ngayon, at baka hindi siya komportable kung biglang humingi ang kanyang mentor na makita siya. Hayaan na ang mga mas bata ang mag-asikaso sa isa't isa." Kahit nang umiti ng mabait si Hubert, ibang-iba ang tunay na laman ng kanyang isipan. "Baliw ka ba? Kailangan kong umalis bago ka magbago ng isip. Wala na akong dapat gawin dito." Natakot siya na baka baguhin ni Ghislaine ang mga kondisyon ng kasunduan kung magtatagal pa siya. Kapag nakikipag-ugnayan sa isang tao na tulad niya, ang pinakamahusay na galaw ay tapusin ng mabilis ang mga bagay at tumakas. Habang naghahanda si Hubert na umalis, nagsalita si Ghislaine na tila may biglang pumasok sa kanyang isip. Dumating kamakailan ng Scarlet Tower para makipagnegosasyon para sa pagkain. Narinig mo na yun, di ba? "Siyempre, narinig ko lahat. Ang hambog na si Glenn ay napahiya sa iyo at umalis ng may kahihiyan, di ba? Hahaha, nakakatuwa yun. Ang galing mo. Sobrang galing." Sumambulat sa malakas na tawa sina Hubert at ang mga nakatatanda, na ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagiging masaya sa kasawian ng iba. Pinapanood ang mga mages na tumatawa, nagpatuloy si Ghislaine. Sinabi nila na hindi nila yun palalampasan. "Kung sasali ang Scarlet Tower sa isang digmaan laban sa atin, na binabaliwala ang lahat ng batas at kaugalian, ano ang gagawin mo?" Ang mga mukha ni na Hubert at ng mga nakatatanda ay naging yelo. Ang ideya na sasali ang Scarlet Tower sa isang digmaan. Ganap na hindi katanggap-tanggap. Matapos mag-urong sulpat ang kanyang mga labi ng ilang beses, ang mga mata ni Hubert ay kumislap ng matalas habang sumasagot. "Kung ganoon, tawagan mo agad kami. Susunugan ko ang mga ulo ng mga buang na yon." Tumango si Ghislaine na may nasisiyahang ngiti. "Sabihin kung ano man ang sasabihin mo, ngunit ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan." Sa paanuman, ang makinis at mekantab na noo ni Hubert ay tila partikular na maliwanag ngayon. Hindi nagtagal, dumating ang 20 wizards sa estate. Pagdating pa lang nila, agad silang pinagtrabaho sa konstruksyon at nag-react ng may matinding pagtutol. "Ano ba tong kabaliwan na ta? Pinapagtrabaho ang mga wizards sa ganoong uri ng gawain. Nababaliw na ba kayong lahat? Tumanggi ako na gawin ito. Mas mababa ito sa aking dignidad. Hindi na kayo karapat-dapat na tawaging wizards. Paano kayo bumaba ng ganito sa paggawa ng ganitong uri ng gawaing balewala?" Siyempre, ang mga kasalukuyang wizards ay hindi lang nanood habang nagaganap ang ganoong mga pag-aasal. Ngayong mas marami ng kamay para magbahagi sa trabaho, kailangan na maitatag ang disiplina ng mabilis. "Kapag ako, ang branch head, ay nag-utos, susundin mo ito." Mga maliliit na tarantado. Ang lugar na ito ay isa ng tunay na Magic Tower. Hindi tulad dati, si Alfoy, na dumanas ng sunod-sunod na paghihirap, ay nagwala. Dahil mayroon na siyang ilang mga kakampi ngayon, naramdaman niya na siya ay hindi mapigilan. Walang dapat katakutan. Kinokolekta ang mana sa kanyang kamay, sumigaw si Alfoy. "Kung hindi kayo makikinig, bubugbugin ko kayong lahat. Sige, subukan mo." Ang mga bagong wizards ay agresibong tumayo laban sa kanya, ngunit lahat sila ay mabilis na nabuwag. Kahit na si Alfoy at ang mga kasalukuyang wizards ay bahagya lang na mas malakas kaysa sa mga bagong dating, ang agwat ay hindi nalulutas, ngunit ang resulta ay napakalaki.
Ang mga natalong bagong wizards ay nagulat at humingi ng mga sagot. Anong nangyayari? Paano kayong lahat biglang lumakas? Oo, kakaiba. Nararamdaman ko na parang lumakas ako kahit sa paanuman. Maging si Alfoy ay nakapagtataka. Ang kanyang mana control ay naramdaman na mas malinaw, at ang bilis kung saan siya nagha-hadges ng mga spells ay tumaas ng husto. Hindi siya nakipaglaban sa totoong labanan sa loob ng ilang panahon at inakala lang na normal ito. Matapos mag-isip ng saglit, idineklara ni Alfoy. Ang trabaho sa konstruksyon ay nagpapalakas sa inyo. Kaya, kung magsisikap kayo, lalakas din kayo. Ito ay isang walang basehang pahayag na ibinigay ng walang gaanong pag-iisip, ngunit ito ay katotohanan na nangyayari sa katawan nila nang hindi nila alam. Dahil sa paulit-ulit nilang ginagamit ang kanilang mahika, at nag-iisip paano pabibilisin ang lahat dahil sa pagod nila, hindi nila namamalayan na bumibilis na sila mag-cast ng mahika, at mas lalong nahahasa ang kanilang kaisipan pagdating sa paggamit ng mahika. Wala nang pagpipilian ng mga bagong wizards kundi ang tumanggo ng walang labis na pag-aatubili. Samantala, si Alfoy, na naging isang lalaki ng hindi mabilang na karanasan sa lugar na ito, ay sinigurado ang masusing pamamahala. Ang pagsasabi lang na magsikap kayo ay hindi sapat. Kung gusto mong magsikap ang mga tao, kailangan mo ng isang kontrata. Nang walang pag-aatubili, kinaladkad niya ang mga bagong wizards at pinilit sila sa mga slave contracts. Ang kanyang tuso na kalikasan ay hindi hahayaan na iwanan ang anumang mapagkukunan ng kaginhawaan na hindi pinagsasamantalahan. Patunay na nahawa na ito sa paraan ng pamumuno ng ating bida. Ang mga wizards, na naging mga alipin sa isang gabi, ay hindi napigilan ang kanilang sama ng loob. Naghahanap ng sinuman na pagbubuntunan ng kanilang galit, itinuro nila ang kanilang puot kay Vanessa, na masigasig na nagtatrabaho. Hoy, Vanessa, gawin mo ito para sa akin. Siguraduhin mo na tapos na ang aking labada sa gabi. Kasing bagal ka pa rin tulad ng dati. Bilasan mo, ha? Gusto mo bang parusahan kita ulit? Ito ay isang natural na pangyayari para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Vanessa ay naging katulong ng Magic Tower. Nagulat sa bigla ang mga banta, si Vanessa, na namuhay ng payapa hanggang ngayon, ay halatang naguguluhan. Ha! Kahit na naabot niya ang 6th circle, ang kanyang mana reserves ay critical pa ring kulang. Bukod pa rito, ang takot na nakatatak sa kanya mula pa noong bata pa siya ay hindi madaling mawala. Habang nakatayo si Vanessa doon, hindi sigurado kung ano ang gagawin, isa sa mga wizards ang sumigaw ng malakas. Anong ginagawa mo? Magsimula ka na sa akin. Nababaliw ka na ba? Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Alfoy, tumalon ng mataas sa hangin, at nagbigay ng isang matinding sipa. Mga baliw ba kayong lahat? Aray! Habang bumabagsak ang wizard na nagpapahirap kay Vanessa, ang mga kasalukuyang wizards ay nagmadali at nagsimulang tap-hakan siya ng sabay-sabay. Aray! Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako sinasaktan? Hindi maunawaan ng wizard ang nangyayari. Ang mga taong ito ay hindi marangal na wizards, sila ay kumikilos na parang mga malinaw na magnanakaw. Sa kabila ng mga protesta, ang pagtapak ay nagpatuloy ng walang tigil. Hoy! Sino ang inuutusan mo? Wala ka bang sariling mga kamay? Labahan mo ang sarili mong labada, tarantado ka. Mas mabuti pa, mamatay ka na lang. Ang mga taong tulad mo ay dapat na magbigay sa amin ng pabor at maglaho. Napansin mo ba ang atmosfera rito? Hindi ka ba makabasa ng sitwasyon? Sinusubukan mo bang patayin kaming lahat? Isa ka bang assassin? Sino ang nagpadala sa iyo? Kung galitin mo siya, patay tayong lahat. Gusto mo bang makita ang katawan mo na sumasabog sa isang haligi ng apoy? Mas mabuti pang magayos ka. Ang mga bagong dating na wizards ay ganap na nalito. Sa Magic Tower, si Vanessa ay walang iba kundi isang katulong lang. Inakala nila na gagawin din niya ang mga gawain dito, tumutulong sa mga gawain. Noon, pinahirapan nila siya ng magkasama. Bakit biglang iba ang mga bagay ngayon? Sa sandaling iyon, ang authoritative na boses ni Alfoy ay umalangaw-ngaw. Tama na, huminto ang pambubugbog habang itinuro ni Alfoy si Vanessa at nagpatuloy. Si Vanessa ang deputy branch head ng lugar na ito. Mula ngayon, tretuhin niyo siya ng may parehong respeto na ipinapakita niyo sa akin. Deputy branch head. Hindi pa naririnig ng mga bagong wizards ang ganoong bagay.
Si Vanessa din ay tumingin kay Alfoy ng gulat na ang kanyang ekspresyon ay nalito. Hindi pinansin ang kanilang mga reaksyon, malakas na sumigaw si Alfoy sa nag-aatubiling wizards. Narinig niyo ba ako? Sumigaw kayo ng Deputy Branch Head, humihingi kami ng tawad. Ngayon, ang pagtutol ay walang silbi laban sa mga kamao ni Alfoy. Napilitang sumunod, inabandona nila ang kanilang pagmamalaki. The Deputy Branch Head, humihingi kami ng tawad. Mas malakas. Deputy Branch Head, humihingi kami ng tawad. Nasiyahan, tumango si Alfoy bago bumaling kay Vanessa na may mas malambot na tono. Kung bibigyan kanila ng anumang gulo, ipaalam mo lang sa akin, ha? Ikaw ang pinaka-natatanging wizard dito pagkatapos ko. Kung makaharap ka ng anumang mahirap sa iyong pag-aaral, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin anumang oras. Opo. Hoy, tungkol sa Magic Circle na ginagawa natin kanina, mukhang may kaunting issue. Siyempre, maaari ko itong ayusin, ngunit medyo busy ako ngayon. Oh, titingnan ko ulit. Oh, ang galing. Salamat. Wow, talagang nag-aral siya ng husto. Maaari pa siyang magpatuloy kung saan ako tumigil. Tumingin si Alfoy at ang iba pang wizards kay Vanessa na may nasisiyahang ngiti. Natural lang na kumilos sila ng maingat. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng isang malinaw na pagkaunawa. Kung wala si Vanessa, hindi magiging maayos ang mga bagay. Sa tuwing may problema na may kaugnayan sa mahika, wala silang pagpipilian kundi ang magtanong sa kanya. Pagdating sa kaalaman, wala sa amin ang makukumpara kay Vanessa. Hindi man lang. Malapit, talagang napakalayo ng tali nung taglay nila sa naabot ni Vanessa. Siya ay isang nakakabaliw na makina sa pag-aaral. Kami ay mga insekto lang, mga totoong insekto na kumakain at umiihi, wala nang iba. Kung wala ang kanyang malawak na kaalaman, kami ay babagsak lang at mamamatay habang nagtatrabaho. Kung wala siya sa paligid, ang kanilang trabaho ay magdodouble, o mas masahol pa, ang buong operasyon ay hihinto. Sa katunayan, sa tuwing busy si Vanessa sa iba pang mga gawain, halos imposible na hilingin ang kanyang tulong, na nag-iiwan sa kanila na ganap na nauubusan ng lakas. Sa tuwing nagtatrabaho sila, ang mga wizards ay nagkakapit-bisig kay Vanessa para sa tulong. Kahit na pinagsisihan nila kung gaano nila siya masamang tinrato noong nasa Magic Tower pa sila. Lahat ay nagbabahagi ng parehong damdamin. Hindi kami mabubuhay nang wala si Vanessa. Kailangan naming tretuhin siya ng mas mabuti hanggat maaari. Hindi namin maaaring ipagsapalaran na saktan ang kanyang damdamin. Inalagaan nila siya, na hinahawak siya sa pinakamataas na pagpapahalaga. At gayon paman, kung sino man ang maglakas loob na mag-atas sa kanya ng mga gawain o tretuhin siya ng masama. Ang mga taong yun ay nararapat na mamatay. Kung hindi, ang kanilang sariling buhay ay nasa panganib. Ang likas na ugali ng mga wizards na protektahan si Vanessa ay walang iba kundi isang desperadong taktikang, survival, para mabuhay sila sa pamumuno ni Ghislaine. Sa pagmamasid sa eksenang ito nang hindi sinasadya, si Ghislaine ay naglabas ng isang tuyong tawa. May ganoon siyang talento. Tinatawag nila siyang tagapagmana ng tower, ha? Magiging kawili-wili siyang panoorin. O baka naman talagang may masamang ugali lang siya. Kung narinig yun ni Alfoy, malamang na sumabog siya, na nagtatanong kung sino ang tingin ni Ghislaine sa sarili niya para magsalita ng ganoon. Gayunpaman, pinanatili ni Alfoy ang mahigpit na disiplina sa mga wizards at gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng Fenris Estate. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!